mata. Pagkaraan ng isang sandali, nang binuksan ni Liu ang kanyang mga mata, ang kanyang matatalim na mata ay tila natatakpan ng isang layer ng ilaw. Sa harap ni Liu sa oras na ito ay mga imahe ni na Jiangshan at Li, na walang malay na naghahanap sa fog at tinatawag ang kanyang pangalan. Sa malayo, nakatayo si Hanji na ang kanyang likod ay nakatalikod, na mukhang mas kalmado kaysa sa dalawa sa kanila. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at ngumiti na parang inaasahan niya ito. Alam ko na, ang kaluluwa ni Zoyongs ay nahiwalay para sa ilang kadahilanan. Ito ay dapat na isang demonyo na nagdudulot ng gulo. Pagkatapos sabihin iyon, pinagsama ni Hanji ang kanyang mga kamay, na lumilikha ng isang umalangaw na crack sa madilim at tahimik na espasyo. Nag-concentrate siya ng gusto na ang kanyang buong katawan ay tila nagliwanag. Pagkatapos, binuksan ni Hanji ang kanyang maliwanag na mga mata ng malawak, sumisigaw sa gitna ng hindi mabilang na nakapaligid na mga kidlat, "Anong demonyo ka?" Mabilis na ipakita ang iyong tunay na anyo. Agad na sumabog ang hindi mabilang na mga kidlat, na lumilikha ng ilang mga crack sa makapal na fog. Kaya, sila ay nakulong sa isang invisible na hola. Ang kanyang mga kidlat ay nag-focus sa isang sulok upang masira ang hadlang. Nasira ang hadlang, na nagbubunyag ng paglubog ng araw. Sa una, habang masaya si Zhang Shan na napalaya, isang itinuro ni Lei sa isang direksyon. Ano iyan? Ang hadlang, pagkatapos matuno, ay biglang muling nabuo sa himpapawid, na nagbubunyag ng silhouette ng isang babae pagkaraan ng isang sandali. Kapag ang condensation ay kumpleto, ang magandang ngunit nakakabighaning mukha ng isang babae ay lumitaw mismo sa harap ng kanilang mga mata. Agad na nakilala siya ng mga tao sa ibaba at sabay-sabay na sumigaw ng dalawang salita sa kanilang mga isip. Vengeful Spirit. Sa sandaling iyon, galit na itinuro siya ni Hanji at umugang, "Babae. Ibigay mo ang kaluluwa ni Xiaoyongs." Ngayon, sa pagkarinig nito, kumunat ang noo ni Lin Yuan. Ang kanyang mukha ay dumidilim sa pagkainis. Bahagya niyang inilayo ang kanyang mga labi, na nagbubunyag ng matatalim na fangs at naglabas ng isang hindi kanais-nais na tunog ng pagsitsit. Bigla, ang mga mata ni Lin Yuan ay natatakpan ng isang pulang glow. Sa parehong oras, hindi mabilang na mga ahas ang gumapang mula sa kanyang malawak na bukas na bibig, na sumisitsit ng walang tigil. Ang mga ahas na iyon ay tila walang katapusang haba, na lumulundag ng diretso kay Hanji at binubuksan ang kanilang mga lason, may fangs na mga bibig ng malawak. Sa pagkakita sa mga ahas na iyon na tumatakbo ng diretso sa kanya, sumanghal lang siya ng may paghamak. Mga petty tricks. Kasama niyan, isinara ni Hanji ang kanyang mga mata ng mahigpit, nag-focus, at ilang kumikislap na apoy ang nagsimulang tumaas sa paligid ng kanyang katawan. Pagkaraan ng isang sandali, biglang bumukas ang mga mata ni Han. Sumulyap siya, itinaas ang kanyang kamay, at naglabas ng isang malakas na ugong. Umikot siya, at isang alon ng demonic energy ang sumabog mula sa kanyang katawan, kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang mga ahas na iyon ay agad na nahuli ng nakasisilaw na matinik na baging na mahigpit na bumabalot sa kanilang mga katawan. At sa isang kisap mata, ang kanilang mga katawan ay hiniwa sa mga bahagi ng mga lupang vines. Si Hanji ay nanatili sa kanyang tindig, ang kanyang mga braso ay nakaunat, naghahadyas ng isang malamig na tingin habang ang mga bahagi ng ahas ay bumabagsak, natutunaw sa mga piraso sa hangin. Sa pagkakita sa palabas na ito, biglang naramdaman ni Lin Yuan ang panganib na papalapit. Agad siyang umikot at bumaril ng mataas sa hangin, iniiwan siyang nanunood sa kanyang pag-atres. "Hindi mo ako matatalo, kaya gusto mong tumakbo. Fine, hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo." Kasama niyan, bahagyang ikaniling ni Hanji ang kanyang ulo, na nagbibigay kinaliyo at sa iba pa ng isang malamig na tingin. "Ano pa ang tinitingnan ninyo?" Sabi niya nang walang pakiramdam. "Bilasan ninyo at habulin." Sa pagkarinig na kailangan nilang tumakbo muli, agad na bumagsak sina Zhang Shan at Liu, na mukhang lubos na pagod. Hindi nagtagal, bumagsak ang gabi, ang buwan ay nakasabit ng mataas sa itaas ng canopy ng kagubatan. Pinangunahan ni Hanji ang tatlo sa kanila, na nagzip ng napakabilis na ang lahat na maririnig nila ay ang hangin na sumisitsit sa kanilang mga tainga. Ang tatlo sa kanila ay nagmadali, isang sumusulyap sa isa't isa at nagbubulong tungkol sa kung gaano katagal pa ang aabutin upang sa wakas ay makabalik sa bahay.
Nang sabihin ni Lisha na halos nasa Bisho Bay na sila, biglang nakuha ni Leo ang isang kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Pagkaraan ng isang sandali, sa wakas ay nalaala niya nang may pagkabigla na sinundan nila ang vengeful spirit sa isang kumikinang na lawa. Teka, hindi ba ito ang eksaktong lugar na binabalaan ni Old Wang sa kanila? Sinabing ito ay sinapian ng mga multo ng tubig at isang lungga ng demonyo. Patuloy na lumilipad si Lin Yuan ng mas mataas at mas malayo, na lumilipad sa malawak, may bituin na gabi na langit. Isang tumangala si Liu, pinapanood siya, at isang nakakapanindig balahibo na posibilidad ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Si Lin Yuan ay lubos na hindi mapakali at balisa, lumilipad habang isang sumusulyap pabalik sa kanila sa ibaba. Ito ay ang babaeng multo na iyon. Sige, sa sandaling iyon, biglang kumunat ang noo ni Hanji at umugang, isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog mula sa kanyang itinaas na kamay. Babae, saan ka sa tingin mo pupunta? Ang pinagmula ng ilaw sa kamay ni Hanj ay naglabas ng isang poste ng ilaw na bumaril ng diretsyo sa likod ni Lin Yuan na mataas sa kalangitan. Agad niyang naramdaman ang paparating na panganib at baliw na inikat ang kanyang ulo, ngunit huli na ang lahat. Ang poste ng ilaw, na parang isang matalim na talam, ay tumusok ng diretsyo sa dibdib ni Lino, na nagpagawa sa kanya na sumigaw sa matinding sakit. Sa susunod na segundo, ganap na nawala ni Lin Yuan ang lahat ng lakas at bumagsak na ang ulo ay diretsyo sa lupa. Pagkaraan ng isang sandali, tumama siya sa lupa nang may malakas na tunog at nakahiga na nakakalat sa damo habang si Lin Yuan ay nagngangalit ang mga ngipin at umuungol sa sakit. Lumakad si Hanji pasulong. Kumuha siya ng isang nakasisilaw na tansong salamin, na itinulak ito ng diretsyo sa kanya. Masamang nilalang. Umugang siya, hindi pa rin ibibigay ang kaluluwa ni Zoyongs. Ang ilaw ay nagpagawa kay Lin Yuan na sobrang hindi komportable, nabaliw siya sa malamig na pawis. Pagkaraan ng isang sandali, itinapon niya ang kanyang ulo pabalik at naglabas ng isang kahabag-habag na ungol. Pawis na tumutulo sa kanyang baba. Patuloy na sumisigaw si Lin Yuan sa matinding sakit, itinaas ang kanyang nanginginig na mga kamay, ngunit siya ay ganap na walang kapangyarihan. Pagkaraan ng isang sandali, sa wakas ay hindi na niya ito kinaya. Ang kaluluwa ni Zoyongs ay bumitaw sa katawan ni Lin Yuan at lumipad palabas. Sa sandaling iyon, dahan-daang inabot ni Hanji ang kanyang mga robe, at kinuha ang isang madilim na talisman at sinabi, hindi madali para sa iyo na maging isang demonic cultivator. At mas bihirang mag-cultivate sa pangalawang kaharian. Kumunat ang noo niya, itinaas ang talisman, at sumulyap sa kanya ng may side eye. Ngunit ginagamit mo ang iyong cultivation upang kunin ang mga kaluluwa ng mga tao, at hindi yan tatanggapin ng langit. Sa sandaling natapos siyang magsalita, biglang sumabog ang talisman sa kamay ni Hanji sa matinding apoy. Siya ay nonchalantly na inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balakang at idineklara ng malakas, ngayon, ako ay kikilos sa ngalan ng langit. Bigla, isang malakas na hangin ang dumaan, na nagiging sanhi ng mga halaman sa lupa na umindayog. Kasama ng malakas na hangin na iyon, ang matinding apoy na sinusunog ang talisman ay agad na nawala. Si Hanji ay nabigla at natakot, pinapawisan ng husto, hindi alam kung ano ang nangyayari. Bigla, itinuro ni Kang Shan sa likod niya, na bumubulong ng isang bagay na hindi maintindihan na nagpagulat kay Hanji. Isang payat, magandang paa ang marahang hinawakan ang makinis na ibabaw ng lawa, na lumilikha ng mislan na mga ripples. Ang lahat ay nag-focus ng kanilang tingin sa direksyon na iyon. Isang magandang babae ang bahagyang inilayo ang kanyang kaibig-ibig na mga cherry na labi, itinaas ang kanyang kamay upang itago ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Si Soy ay lumutang sa gitna ng lawa na may isang nakamamanghang hitsura, na napapalibutan ng patuloy na nagbabago na mga ilaw, na parang isang celestial na dalaga. Maganda ba ako? Isang grupo ng mga kaakit-akit at nakakaakit na mga dilag ang naghajijek at tumawa ng masaya, nakahiga sa gitna ng mga parang panaginip na bulaklak at damo, na nagbibigay ng mga malandi na tingin, na inaanyayahan ang mga tao sa harap nila na lumapit. Ang mukha ni Lius ay namula sa kaguluhan sa paningin, na parang ang kanyang ilong ay malapit ng sumabog sa isang nosebleed. Paano nagkaroon ng ganoong karaming mga dilag dito? Sa kabilang banda, si Zhang Zan ay infatuated din, naniyakap ang dalawang bata at mapaglaro na mga babae sa kanyang mga braso.
Ang kanyang dalawang nasasakupan ay masaya na kumikilos na parang mga simps para sa isang malamig at malayo na diyosa. Maging si Honey ay hindi makatiis sa alindog ng isang sensual, mature na babae na hamihiga ng malapit sa kanya. Si Liu ay ngayon ay sumusulya pababa na may mukha na kasing pula ng isang hinog na kamatis. Dalawang babaeng may tenga ng hayop ang nagpipindot ng kanilang malambot, malalaking dibdib laban sa kanya na may mga ngiti na nakakaalam. Sa isang instant, sumabog ang nosebleed ni Liu, at ang kanyang buong katawan ay naramdaman na mahina. Ang illusion realm na ito ay talagang malakas. Ngunit pagkatapos, biglang naibalik ni Liu ang kanyang mga pandama, kumunat ang noo, isinara ang kanyang mga mata ng mahigpit, at sinubukan na pakalmayin ang kanyang isip. Kailangan kong mabilis na mag-chant ng Clarity Sutra. Sa sandaling natapos siyang magsalita, kinakabahan niyang binuksan ang kanyang mga mata upang makita ang resulta. Sa kabutihang palad, ang dalawang magagandang babae na sinusubukang akitin si Lainggo ay nawala ng walang bakas. Sa pagkakita nito, huminga siya ng maluwag. Nararamdaman na maswerte na hindi rin niya sinasadyang natutunan ang Clarity Sutra habang natututo ng 9-syllable mantra. Sa sandaling naisip niya ito, biglang ang eksena ni Hanji na niyakap ang mapanuksong babae ay dumaan, na nagpagawa kay Lian na mag-freeze sa isang araw. Pagkatapos niyang magkamalay, nagpapanik siyang hinawakan ang kanyang ulo. Maging si Hanji ay parang nagpapantasya habang siya'y abala sa pag-iisip. Bigla na lang, lumapit si Lindsay at nagtanong, nananaginip ba sila? Nagulat siya at napalingon. Pagkatapos, umikot-ikot si Liu sa kanya, sinusuri siya, at kinurot pa ang kanyang pisngi ng ilang beses para tingnan, dahilan para malito si Liu. Anong ginagawa mo? Maingat siyang bamulong sa kanyang tenga, tinatanong kung may nangyari ba kay Liu. Na lalo pang nagpalito sa kanya, anong mangyayari sa akin? Nang makitang napapaligiran si Liu ng mga kaakit-akit na babae pero wala siyang emosyon, nagulat si Liu at nauutal na nagsabi, wala ka man lang kaunting pagdama. Nang marinig ang salitang, pagdama, tila naguluhan siya at itinaas ang kanyang kilay. Ang ibig mong sabihin, siya. Habang nagsasalita, casual na itinulak ni Lee ang babae, na nagpatili sa babae. Ang babae ay nalungkot at ayaw sumuko, nagngingit-ngit ang ngipin. Munting bata, huwag kang maging masyadong mayabang. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang manggas upang takpan ang kanyang mukha, at kakaibang sinag ng liwanag ang sumilip mula sa mga siwang. Maya-maya, ibinaba ang mga manggas, na nagbunyag ng isang malinis at kaibig-ibig na mukha, dahan-daang tinatawag ang pangalan ni Lishan. Agad-agad, tila siya'y nabighani, at binanggit ang dalawang salitang, ching-ching. Tapos ay naghanap-hanap sa kaibig-ibig na dalaga. Itinaas ni Lee ang kanyang kamay pasulong, nagbubulong na parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ikaw nga ba talaga, kapatid ko? Sa isang iglap, naiwan si Lee Musama na walang masabi, pinapanood siyang yakapin ang dalaga ng may pagmamahal, tinitingnan ng babae na mapaglarong dinidilaan ang dila nito sa kanya sa balikat ni Lino. Sabik siyang gustong lumapit at pigilan sila. Ang kamay ni Leo na nakaabot pasulong ay nanginginig ng malakas. Anong nangyayari? Ang kanyang buong katawan ay nanginginig din, ngunit gaano man siya nagsikap gamitin ang kanyang lakas, hindi niya maigalaw ang isang daliri. Bigla, isang malambot na kamay ang damapo sa balikat ni Liu, na nagpagulat sa kanya. Nang lumingon siya, dahan-daang damaykit si Suhi sa kanyang likod, bumubulong at nagtatanong kung maganda ba siya, na nagpula kay Liu at nag-iwas ng tingin. Paumanhin, bulag ako. Hindi ko alam kung maganda ka o hindi. Siyempre, ang kagyat na sagot na ito ay hindi nagpalinlang sa kanya, si Su. Muli siyang lumapit sa kanyang tenga. Mas maganda ba ako? O ang iyong asawa? Nagpawis si Liu Kuom, sinusubukang maging kalmado. Paumanhin, hindi pa ako kasal. Ayaw pa rin niyang sumuko, binago niya ang kanyang posisyon upang sumiksik sa kanyang mga braso, itinaas ang kanyang kamay upang haplasan ang dibdib ni Liu. Ang tanawin dito ay kaakit-akit. Binata, gusto mo bang gumawa ng isang bagay na masaya kasama kami? Tumangala si Liu, mahigpit na sinabihan si Suhi na magkaroon ng paggalang sa sarili, ngunit sa loob niya ay nagsisigaw siya sa pagsisisi. Gusto ko, pero hindi ako pinapayagan ng aking katawan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang nagbago ang kanyang saloobin. Namilog ang mga mata ni Suhi sa hindi paniniwala.
Inabot niya at malakas na itinulak siya, na nagpangitngit sa ngipin ni Liu at kanyang kasuklaman. Galit siyang itinuro ang kanyang mukha at sinaway siya na parang isang pagsaboy ng tubig. Sinungaling ka, lahat ng lalaki ay parehong asong lalaki. Paano ang isang babae ay maging ganoon kaprangka at ang puso mo ay hindi man lang gumalaw? Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Liu na maaari nang gumalaw ang kanyang katawan ng normal. Agad-agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang bumuo ng isang tatsulok na selyo, nagngingit-ngit ang ngipin sa kanyang puso. Dare to disrespect this young master. Panoorin mo kung paano kita haharapin. Sa pag-iisip na ito, huminga ng malalim si Liu, binuksan ang kanyang bibig, naghahanda upang bumigkas ng isang spell. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang isang tunay na salita, biglang gumuho ang hadlang, iniwan si Liu na natigilan, inilihis ang kanyang ulo. Hindi niya naintindihan kung anong nangyayari, balisa siyang inikat ang kanyang ulo, tumitingin sa kaliwa at kanan, hindi sigurado kung bumalik na ba siya kay Xuan o hindi. Bigla, isang matamis na boses ng babae ang umalangaw sa likod ni Limo. Narito ako. Magalang na inilagay ni Suhei ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang tiyan, nag-aalok ng kanyang paghingi ng paumanhin sa binata. Nakatingin ng Blanca si Lai Muhei kay Suhei, nakayuko ang kanyang ulo sa same time na paghingi ng paumanhin. Narito ako nag-aalok ng aking paghingi ng paumanhin sa binata. Tumingin siya sa kanya na may naguguluhan at nagdududang tingin. Ang aking mga selyo sa kamay ay kumpleto na. Anong ibig mong sabihin sa paghingi ng paumanhin ngayon? Ibinaba ni Su ang kanyang mga mata at dahan daw ang ipinakilala ang kanyang pangalan. Tapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at inabot ang kanyang kamay ng may pag-aalinlangan. Maaari ko bang tanungin ang pangalan ng binata? Hindi sinagot ni Liu ang tanong ni Suhi. Nakalubog pa rin siya sa magulo at gulo na mga haka-haka. Anong uri ng gamot ang ibinebenta niya sa kanyang kalabasa? Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya si Liu na suriin muna kung ligtas ba ang kanyang mga kasamahan, tapos ay magpasya kung anong gagawin sunod. Tinitingnan ng grupo ng mga taong nakakalat sa damo, pagkatapos kumpirmahin na sila'y walang malay lang, sinimulan niyang isaalang-alang ang kanyang ruta ng pagtakas. Ang babaeng multo na ito, kahit na pinigilan niya kami mula sa paglutas ng kaso, hindi niya sinaktan ang buhay ng sinuman. Marahil maaari akong makiusap sa kanya upang iligtas ang aking mga kasamahan. Sa pag-iisip na ito, pinagsama ni Liwei ang kanyang mga kamay at yumuko kay Suhi. Ako si Limwei. Maaari ko bang tanungin kung bakit pinipigilan ni Binibining Su ang aming pag-alis ng kaluluwa ng pagkamuhi na nang-aakit ng mga kaluluwa? Nang marinig ito, bumantong hininga lamang siya ng mahina sa kawalan ng pag-asa. Maya-maya, biglang lumitaw si Lin Wan sa tabi ni Su Hai. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kamay, pinapagaan ang kanyang loob. Ang binata ay alam lamang na siya'y nang-aani ng mga kaluluwa, ngunit hindi niya alam na siya ang ninakawan ng kaluluwa. Nang marinig ito, tumingin si Liu kay Lin Yuan, maingat na inobserbahan siya ng ilang sandali, ang kanyang ekspresyon ay nananatiling malungkot na tila malapit ng umiyak, tumitingin sa kanya na may malamig na tingin. Pagkatapos ng ilang sandali, bumaling si Liu upang pag-aralan. Mayroong totoo nga na ghostly in energy sa kanya, ngunit hindi ito nagbibigay ng pakiramdam ng isang demonyo. Maaaring mayroon pang mas malalim na bagay dito. Nang marinig ang sagot na gusto niya, agad na sinamantala ni Suhi ang pagkakataon upang isalaysay ang kwento ng nakaraan. Nalaman na si Lin Wan ay ang kasintahan ni Zaya Yongs. Sa simula, ang dalawa ay nagpaplano na magpakasal sa susunod na taon. Ngunit ilang buwan na ang nakakaraan, napansin siya ng punong mahistrado ng lalawigan. Napansin ni Zoyang ang punong mahistrado, ngunit mayroon na siyang kasunduan sa kasal. Ang pamilya Zhou sa Yangqi County ay masasabi ring kagalang-galang. Kaya, kung gusto niyang pakasalan ang anak na babae ng punong mahistrado, kailangan niyang sirain ang kasunduan sa kasal. Anong iba pang paraan ang magagawa ni Zhou Yong para lehitimong pakasalan ang anak na babae ng punong mahistrado? Walang puso na itinulak ni Zhou Yong si Lin Yuan sa tubig. Namatay siya sa Bikhaiwan at ang kanyang katawan ay inilibing sa pampang. Maaga nang pumanaw ang mga magulang ni Lino. Kaya, pagkatapos niyang mamatay, wala nang sino man ang nagbanggit sa kasunduan sa kasal. Ang sandaling nakita ni Lin Yuan ang mahinang kaluluwa sa harap niya, ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng madilim at maputik na kidlat.
Nagngingit-ngit siya sa ngipin ng malakas na lumabas ang mga ugat sa kanyang mukha, tumitingin ng may galit. Sa sandaling ito, biglang inilagay ni Suhi ang kanyang braso sa balikat ni Lin Yuan upang pakalmayan siya. Nang araw na iyon, nakita ko ang tumataas na galit sa Pampang, na hindi kailanman nawala, kahit na nawala ang kanyang kaluluwa ng una. Pinagsama ni Lin Yuan ang tatlong kaluluwa. Tinulungan ko siyang magsanay, tinuruan si Lin Yuan ng mahika upang makahanap siya ng paghihiganti. Mahina lang ang pagpapalakas ni Lin Yuan, sapat lang upang makuha ang kaluluwa ni Zhou Yangs. Pinakinggan ni Liu ang buong kwento, ang kanyang kamay ay nakahawak sa espada sa kanyang baywang nang mahigpit na ang mga ugat ay matagal nang lumabas. Pagkatapos ng ilang sandali, tila naintindihan niya at dahan daw ang binitawan ang espada, hinayaan ang kanyang mga kamay na nakalawit. Itinaas ni Limo ang kanyang kamay, malinaw na pinaghihiwalay ang pampubliko at pribadong mga bagay. Kung ang kwentong ito ay totoo, iaanunsyo ko ito sa Yame at bibigyan siya ng hustisya. Nang marinig ito, sumimangot si Soy, nag-aalinlangan at hindi naniniwala. Bakit gusto mo siyang tulungan? Agad niyang mahigpit na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, malakas na sumagot, ang pagdadala ng hustisya sa mga tao. Ang pag-alis ng kasamaan at pagtiyak ng kapayapaan. Ang paglutas ng mga kawalan ng katarungan ay ang aking tungkulin at responsibilidad. Malungkot siyang bamaling upang tingnan si Lin Yuan. Ang pagpapalakas ni Lino ay sapilitang itinataas ko. Ang kanyang pundasyon ay hindi matatag, at siya ay malubhang nasugatan ng isang tao. Sa pinakamaraming isa pang quarter ng isang oras, siya ay tuluyang mawawala. Hindi niya makikita ang katapusan ng halimaw na iyon. Ibinaba niya ang kanyang ulo, sinusubukang itago ang kalungkutan sa kanyang kaakit-akit na mga mata. Ang mga salita ni Suhis ay nagpabalisa kay Liu. Maging ikaw ay hindi mo siya mailigtas. Walang pakialam siyang pinangunahan si Lin Wuan upang lumingon. Ako'y nagpapalakas ng landas ng multo. Madaling saktan ang mga tao, ngunit mahirap iligtas sila. Ang kanyang pundasyon ay nawasak. Maliban kung mayroong isang Buddhist master na bumibigkas ng mga banal na kasulatan upang kabyusan siya at pagalingin ang kanyang pundasyon. Kung hindi, walang paraan. Pagkatapos magsalita, malungkot na tumingin si Soy sa kaluluwa ni Zoyangs, nagtaas ng isang apoy. Malapit ka nang hindi makita si Zoyang na magbayad para sa kanyang mga krimen, kaya susunugan ko ang isa sa kanyang mga kaluluwa. Isinasaalang-alang siyang maswerteng mabuhay pansamantala, ngunit siya'y magiging hanggal sa buong buhay niya. Isa ring pagbabayad para sa kanya. Sa pagtingin dito, nagmamadali si Leo na sumugod pa sulong, itinaas ang kanyang kamay at sumigaw upang pigilan siya, Su. Inis siyang binaling ang tingin sa lalaki, pinutol ang kanyang malaking sandali, tinatanong kung anong gusto niya. Agad-agad na naglunsad si Liu sa isang mabilis na pagsusuri, ipinapaliwanag sa kanya, si Xiao Yong ay nakatakdang magpakasal sa anak na babae ng mahistrado. Kung iaanunsyo niya ito, siguradong siseryosohin ito ng mahistrado. Kung ikaw, Miso, ay sisirain ang kahit isang bahagi ng kanyang kaluluwa, idedeklara mo ang digmaan sa lokal na yamen at sa buong imperial na korte. Ang korte ay mayroong napakaraming eksperto. Anuman ang mangyari, hindi ka makakatakas. Nang marinig ito, galit na itinuro ni Soy at iniutos sa kanya na dalhin sila rito asap, awkward na tinakpan ni Lius ang kanyang mukha, nagmumungkahi na dapat muna silang maghanap ng paraan upang iligtas si Lin Yuan. Bigla siyang nagpababa ng boses, ang kanyang mukha ay malungkot, at sinabi, maliban kung mayroon kang kapangyarihan ng Dharma ng Budismo, naiintindihan ng Buddha, at maaaring magsagawa ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng isang espesyal na teknik upang maglabas ng negel iligtas na liwanag, walang paraan upang iligtas siya. Sumimangot siya sa pag-iisip. Ibinigay ng monghe na iyon kay Liu ang isang Buddhist rosary na nababalutan ng kapangyarihan ng Dharma. Kung hihiramin niya lang ito ng isang beses, magagamit niya ang banal na kakayahan ng Budismo. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay nagpasya siya at nag-alok na subukan. Agad na umikot si Su sa pagkamangha. Naiintindihan mo ba ang Buddhist Dharma? Nag-alinlangan si Liu, tumingin sa rosaryo sa kanyang palso, bumubulong, hindi ko talaga naiintindihan ng husto. Ngunit ganap, siyang nagpakatatag sa kanyang pagpapasya, kinuyam ang kanyang kamao at tumingin sa malayo ng may di matitinag na determinasyon, pero maaari kung subukan. Maya-maya, si Liu Shi ay nakaupo ng naka-cross-legged sa lupa,
ipinikit ang kanyang mga mata upang pakalmayan ang kanyang isipan. Ang mga sutra na binibigkas ay mga Buddhist scriptures, Taoist scriptures, na maaaring pumalit sa totoong mga banal na kasulatan, at ang Puso Sutra ay dapat ding makapagsalit sa totoong mga banal na kasulatan. Sa pag-iisip na ito, itinaas niya ang kanyang kamay, ibinalot ang rosaryo sa paligid nito at nagsimulang bumulong. Aalokito Bodhisattva nang nagpa-practice ng malalim ang pagiging perpekto ng karunungan ay malinaw na nakita na ang limang pinagsama-sama ay walang laman at inalis ang lahat ng pagdurusa. Sharutra form ay hindi naiiba mula sa kawalan. Ang kawalan ay hindi naiiba mula sa anyo. Ang anyo mismo ay kawalan. Ang kawalan mismo ay anyo. Si Linyuan na nagtatago sa likod ni Suihi ay pinanood siyang tuloy-tuloy na bumubulong ng mga hindi maunawaan na mga incantation. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab, na nagpatambo sa kanya sa gulat. Ang nakakasilaw na liwanag na iyon ay agad na itinapon sina Suihi at Linyuan palayo. Nag-uusisa siyang inikat ang kanyang ulo upang tumingin sa likod niya, ang kanyang mga mata ay puno ng walang masabi na hindi paniniwala dahil ang lugar sa paligid kung saan nakaupo si Liu ay nababalutan ng isang nakakasilaw na liwanag na parang ang Buddha ay muling ipinanganak sa katahimikan ng gabi sa Northern Prefecture sa templo. Ang karaniwang desyerto na templo ay naglalabas ngayon ng isang nakakasilaw na gininto ang liwanag na nakakabighani sa sinumang tumitingin dito. Ang mga monghe na nakaluhod sa ibaba ay piously na ipinipikit ang kanilang mga mata at nagbibigkas o nakatingin ng malaki ang mga mata sa hindi paniniwala sa kakaibang tanawin. Bumalik sa tabi ni Liu, siya'y pawis na pawis mula sa matinding pagtuon dahil hindi siya nakakakita ng anumang kakaibang phenomena. Maaaring may ginagawa akong mali o mali lang ba ang iniisip ko? Sa pag-iisip na ito, nagpa siya si Limos na buksan ang kanyang mga mata upang tingnan kung may iba ba. Bilang resulta, sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, siya'y nabulag ng nakakasilaw na liwanag na pumapalibot sa kanya at nagsimulang sumigaw na parang baliw. Ano itong nakakasilaw na liwanag? Sumpa, ang aking mga mata. Si Soy at Linyuan na nakasiksik sa gilid, ay nakatingin ng Blanca kay Liwei, na naglalaglag sa sakit. Anong kumikinang na ganoon? Nadama niya ng likas na siya'y nagsinungaling sa kanya, kaya galit siyang sumigaw. Sinabi mo na hindi mo naiintindihan ang Buddhist Dharma. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang kumalma si Liu at binuksan ang kanyang mga mata. Ang Buddhist light na ito ay nagmumula sa akin. Tumingin siya sa kanyang kumikinang na katawan sa pagkamangha, sa wakas ay gumawa ng isang conclusion. Ngunit sa ilang segundo lamang, hindi na makayanan ng mga mata ni Liu ang nakakatakot na intensidad ng liwanag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang mga kamay, at sumigaw kay Suhi, paano ko ito kokontrolin? Ang serye ng mga hanggal na aksyon at tanong ni Liu ay nagpatulala sa kanya ng ilang sandali. Si Suhi sa hindi paniniwala ay sabik na nagtanong ng malakas, talaga bang hindi mo alam kung paano? Si Mimo ay umiiyak at sumisinghot ngayon mula sa sakit. Sinabi ko sa iyo na sinusubukan ko lang. Nang marinig na wala talaga siyang alam, agad siyang naging agitated at nagturo, ikalat ang Buddhist power sa iyong katawan. Nang marinig ang mga salitang, ikalat ang kapangyarihan, sinubukan ni Liu na bahagyang buksan ang kanyang mga mata. Sumimangot siya, pinagsama ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Sinubukang ituon ang lahat ng kanyang konsentrasyon, at sumigaw, ikalat. Sa isang iglap, ang nakakasilaw na liwanag na bumabalot sa katawan ni Liu ay dahan-dahang nagkalat sa lahat ng direksyon at nawala. Pagkatapos ng ilang sandali, balisa siyang bumababa ang mga mata upang tingnan kung nagtagumpay ba siya. Sa kabutihang palad, nawala ang liwanag. Tumingin si Liu sa kanyang normal na mga kamay at huminga ng maluwag. Hindi ko inaasahan na ang Puso Sutra at Dharma Sutra sa mundong ito ay ganoon ka-up. Ang kanilang kapangyarihan ay mas malaki pa kaysa sa inaakala ko. Si Suhei sa kabilang banda ay nag-iisip kung bakit ang isang tao na hindi sa Buddhist sect ay maaaring gumamit ng Buddhist Dharma. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, sa wakas ay nagpasya siyang magtanong ng direkta. Paano mo nagagamit ang Buddhist divine abilities? Sisigot na sana si Liu kay Suhi nang bigla siyang mapansin. Napansin niya na si Linyuan sa kabilang panig ay bahagyang sumisimangot, hinahawakan ang kanyang dibdib, sinusubukang pigilin ang sakit. Mukhang nasa kanyang limitasyon na si Ms. Lin. Sa pag-iisip na ito, agad na ibinalik ni Liwei ang paksa sa pangunahing isyu.
Hindi yun mahalaga. Anong kailangan kong gawin upang iligtas si Binibining Lin? Si Su, bumulong siya ng may malalim na boses. Bagaman hindi ko alam kung paano mo natutunan at ginagamit ang Buddhist Dharma, magtitiwala ako sa iyo ng isa pang beses. Ang Budismo ay nagpapalakas ng puso. At ang Buddhist light ay hindi lamang nagpapalakas ng mga multo, ngunit maaari rin silang tabyusan. Hanggat walang intensyong pumatay sa iyong puso, hindi siya masasaktan. Subukan ulit. Dahan-dahan na balutan ang katawan ni Lin Yuan ng Buddhist light. Sinubukan ni Liu na intindihin ang sinasabi niya, tapos ipinikit ang kanyang mga mata at nag-concentrate sa paggamit ng Buddhist Dharma. Ang mga sapa ng liwanag ay biglang lumitaw na parang gumagapang na mga tentakulo. Maya-maya, ang mga sapa ng liwanag na iyon ay sumugod pasulong at binalutan ang katawan ni Lin Yuan. Siya'y napapaligiran ng isang mahina na kinang at patuloy na nagbabago na nakakasilaw na mga sinag ng liwanag. Matagal nang lumipas, at ang liwanag ay dahan-daw ang lumabo at pagkatapos ay tuluyang nawala. Nang buksan ni Liu ang kanyang mga mata, ang bumati sa kanya ay isang bagay na bilog, puno, at maganda na puti. Ang kanyang mukha ay namula habang inilubog niya ang kanyang ulo dito, humihinga ng malalim sa kasiyahan hanggang sa siya'y maglaway. At amoy na amoy rin nito. Sa instinct, inabot ni Liu at kinapa, piniga ito ng ilang beses. Bigla, isang boses ang umalangaw-ngaw sa itaas ng kanyang ulo, na nagpagulat sa kanya ng husto, ang kanyang puso ay halos tumigil, at siya'y nanigas. Ayos ka lang ba? Sa puntong ito, nanginginig si Liu, itinataas ang kanyang mukha, na ngayon ay nababalutan ng dugo sa ilong, at kinakabahang sinabi na ayos lang siya. Pagkatapos kumalma, mahiyain niyang inilipat ang kanyang katawan palayo, nauuto, ayos lang ako. Medyo pagod lang. Ayos lang ako pagkatapos magpahinga ng kaunti. Sa pagtingin dito, casual na pinindot ni Suhi ang ulo ni Limas pabalik sa kanyang malaking dibdib. Hindi na ako tao. Hindi ako nagtatangi sa pagitan ng lalaki at babae. Walang problema para sa iyo na sumandal dito ng ilang sandali. Doon, si Lin Yuan ay nakaluhod sa lupa, magalang na nagbibigay ng pasasalamat. Salamat sa pagliligtas ng aking buhay, tagapagbigay. Si Lin Yuan ay siguradong magbabayad sa iyo. Nang marinig ang boses, sa wakas ay nagkamalay si Liu, ibinaling ang kanyang namumulang mukha sa kanya. Dapat na magdusa si Lin Yuan sa ganoong kawalan ng katarungan. Ito ay kasalanan ng Yamens. Ito ay kasalanan namin. Sa pagsasabi nito, ang tanawin sa harap niya ay nagpagulat sa kanya sa katahimikan. Ang katawan ni Lino ay nababalutan ngayon ng isang matinding kinang. Ito ay pasasalamat at kagalakan. Ito ay higit sa 10 beses kaysa kay Jiang Wong. Tapos tumingin siya kay Suhei, nag-iisip kung makukuha ko ang kapangyarihan ng 7 emosyon mula sa isang tao na may napakalalim na pagpapalakas. Si Suhi ay maaaring mag-condense sa isang tunay na katawan, marahil ay umaabot sa 3 kaharian ng pagpapalakas. Ang ganitong uri ng malalim na pagpapalakas, ang 7 emosyon ay hindi madaling ipahayag. Lihim na inobserbahan ni Liu Shou siya ng maingat, pinag-aaralan ng bawat detalye. Batay sa aking kasalukuyang mga kakayahan, imposible na makuha. Si Lin Yuan ang marahil ang aking limitasyon. Sa pag-iisip na ito, inabot niya ang kanyang kamay upang tanggapin ang pulang aura na pumapalibot sa kanya. Mainit na lumapit si Lino, tinatanong si Lin Yuan. Anong plano mo sunod? O gusto mo pa ring magpatuloy sa paghahanap ng paghihiganti? Mahiyain siyang sumagot na ang pamilya Zhao at ang prefect ay may mga koneksyon at walang sinuman sa hilagang prefecture ang maaaring hawakan sila. Iniligtas niya ang buhay ni Lin Yuan, kaya hindi niya maaaring saktan si Liu na ganoon. Sa pagsasabi nito, ang ekspresyon ni Lin Yuan ay naging malungkot. Nag-aalinlangan siyang nagsabi na gusto niyang pumunta sa ilalim ng lupa, ngunit galit siyang kinuyam ang kanyang kamao. Sumisigaw, bayaran ang iyong mga utang sa pera. Bayaran ang pagpatay sa iyong buhay. Kahit na hindi ka maghanap ng paghihiganti, gagawin ko talagang magbayad si Zoyang para sa kanyang mga krimen. Nang marinig ito, tumangala si Lin Yuan sa pagkamangha, hinawakan ang balikat ni Lius, tinatanong kung anong ibig niyang sabihin. Inilagay ni Liu ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, matuwid na nagdedeklara, hanggat suot ko ang uniformeng ito, ako'y magiging patas at matuwid. Hindi mo kailangang magtanong pa. Gagawin ko talagang magbayad si Zhao Yong sa presyo.
Maging ang prefect ay hindi siya kayang protektahan. Ang mga salitang ito ay agad na nagpaiyak sa kanya, at emosyonal siyang tinawag siyang tagapagbigay ng 2 beses. Sa sandaling ito, lihim siyang nagkalkula ng pasasalamat na makukuha niya mula rito. Ngunit sa susunod na segundo, nagtulala si Liu sa gulat, hindi makapagsalita. Dahil sa harap niya, tila ang buong espasyo ay nababalutan ng matinding pakiramdam ng kagalakan ni Lino. Magalang na pinagsama ni Linyuan ang kanyang mga kamay at yumuko sa harap ni Liu. Salamat, tagapagbigay. Nakaupo at nasaksihan ang tanawing ito, pinuri ni Soy. Kung ang lahat ng mga opisyal sa mundo ay tulad ni Gonggi, kung gayon magkakaroon ng mas kaunting mga naligaw na kaluluwa sa mundong ito. Medyo namula si Liu, tumitingin sa kanya. Hindi kailangang purihin ako ni Jiang na ganoon. Sumimangot siya, nag-iisip, ito ay para kay Lin Wan at para rin sa aking sariling buhay. Kung hindi ko may kondensa ang 7 kaluluwa, magkakaroon lang ako ng isang landas, kamatayan. Ang pagtulong kay Lin Yuan na ayusin ang kanyang maling kaso. Maaari akong kumuha ng ilan sa kanyang 7 emosyon upang i-kondensa ang aking unang kaluluwa. Tapos itinuro ni Liu ang naligaw na kaluluwa sa harap. Kailangan lang ni Lingunyang na patawarin ang naligaw na kaluluwa ni Xiaoyi. Sa pag-iisip, kinuskos niya ang kanyang baba. Si Lingyang ay dapat na pansamantalang sumama sa isang tao sa tabi ni Sugunyangs. Kapag nag-imbestiga ang korte, marahil kailangan ka naming lumitaw ng personal. Ipinahayag ni Linyuan ang kanyang pasasalamat. Susundin ko ang tagapagbigay at lahat. Ngunit si Soy ay tumingin sa kanya na may ilang pagkadismaya. Mukhang walang pagbabawal sa pagsasalita si Gonggi. Habang sasabihin na sana ni Li Mushi ang isang bagay, sumenya si Suhi para tumahimik siya. Dahan-dahan niyang inangat ang baba ni Lius, nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan, bakit hindi hayaan ng alagad na ito na turuan si Gonggi. Sa ilalim ng ibabaw ng lawa, 2 isda ang naglalaro, na nagdudulot ng mga alon sa tubig. Hinawakan ni Su ang kanyang mga balikat, nagtuturo, pagkatapos magbayad ni Joe-yong ng kanyang mga krimen. Kung bumalik si Gonggi sa lugar na ito, mayroon akong isang bagay na gusto kong ibigay kay Gonggi. Nagpakita si Limo ng isang nagulat at mausisa na ekspresyon, gustong malaman kung anong bagay iyon, ngunit siya'y nagpakita ng pagiging lihim. Namula ang kanyang mga pisngi habang tumitingin sa kanya. Malalaman ni Gonggi kapag dumating ang oras. Sa isang tiyak na kagubatan, ang sikat ng araw ay sumisikat ng malakas sa makapal na mga layer ng dahon, nagbubulag sa mga tao. Blankong nakaupo si Hans sa lupa. Masakit ang ulo ko. Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, napansin niya na mayroong isang bagay sa tabi niya. Nakita ni Hans ang kaluluwa ni Xiaoyong at ang grupo ni Lius na natutulog ng awkward sa paligid ng isang puno sa malapit. Pagkatapos ay kinuha ni Hanji ang isang anteng-anteng. Lumalabas na sila ay nagkaroon lang ng bangungot. Pagkatapos magsagawa ng spell, matagumpay niyang nakuha ang mapaghiganti na espiritu ni Zoyong sa anteng-anteng. Tumingin si Hans sa anteng-anteng sa kanyang kamay at sinabi, ang babaeng multo na ito ay tila alam ang kanyang ginagawa. Ang pagpatay sa mga opisyal ng korte ay isang seryosong krimen. Kung nagpadala sila ng 3 eksperto sa kaharian, wala siyang laban. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanila. Sinipa ang pinakamalapit na nakahiga, at sumigaw, tigilan ang pagtulog. Gising na kayo, lahat. Nang marinig ang tawag sa paggising, lahat ay pagod na binuksan ang kanilang mga mata, humihikab ng walang tigil. Binaling ni Jungshan ang tingin sa kanya na may makabuluhang tingin, na naguguluhan si Liu. Bakit mo ako tinatitigan ng ganoon? Pagkatapos ay naglagay siya ng isang mukha ng dalisay na kaligayahan, naglalaway. Linguma. Ang panaginip kagabi ay sobrang nakakaaliw. Ang mga lalaki sa likod niya ay may parehong ekspresyon, nagmamadaling paalalahanan si Shani, huwag mong pag-usapan iyon. Si Lee, na nakasandal sa puno sa malapit, ay mukhang medyo nag-iisip. Tahimik siyang nakaupo, ang kanyang isipan ay puno ng magulong mga kaisipan. Nakita ni Jiang Shan si Liu na naglalakad sa harap at inabot ang kanyang kamay. Old Lee, tulungan mo ako. Medyo nanginginig ang mga binti ko. Pagkatapos ay nagtaka siya, Liu, bakit sa tingin mo hindi tayo pinatay ng demonistang iyon at sa halip ay binigyan tayo ng mga panaginip na ganoon? Ipinaliwanag ni Liuger, marahil ay natatakot na imbestigahan ng Yamen. Bukod pa, hindi lahat ay tulad mo.
Pagkatapos ay tumingin siya sa puno sa harap niya at nagpatuloy. Tingnan mo si Lee na nakaupo lang doon nang walang galaw. Mukhang nawala na ng pasensya si Hans, pinagsalubong ang kanyang mga braso at malakas na paalalahanan sila, ano ang tinatayo ninyo dyan? Bumalik na tayo sa opisina ng lalawigan. Sa sandaling natapos siyang magsalita, mabilis na sumunod ang lahat pabalik. Sa parehong oras, ang ilang mga tao ay nagmamadali patungo sa kabaligtaran na direksyon. Isa sa kanila ang malakas na inaanunsyo sa iba. Ang Buddha ay nagpakita sa Gangkwon Temple. Pagkatapos, isang pulutong ng mga tao, kapwa lalaki at babae, na may dalang kanilang mga anak, ay nagmamadaling sumunod, gusto kong pumunta at magdasal sa Buddha. Gusto kong magkaroon ng isang anak sa susunod na taon. Tumayo si Hans sa tabi ng daan na nag-alog ng kanyang ulo sa pagkamangha sa tanawin. Ang mga ito ay isang bungkos ng mga tanga. Sumimangot siya sa inis. Ang mga eunuch monghe ay hindi man lang magkaroon ng mga anak mismo. Paano nila mabibiyayaan ang iba? Binaling ni Leo ang tingin kay Lia at tinanong ng may pag-aalinlangan. Kahapon, sa ilusyon, napakaraming magagandang babae ang nang-aakit sa iyo. Hindi ka man lang gumalaw ng kaunti. Biglang sumimangot si Lee, bumantong hininga ng puno ng kalungkutan. Walang pakialam siyang binanggit ang Qinglo sa Yanggu County. Nagpakita si Lee ng isang walang pakialam na ekspresyon. Mas alam ko ito kaysa sa aking sariling tahanan. Maaari akong maglakad doon nang nakapikit ang aking mga mata. Anong hindi ko pa nakita? Anong mga posisyon ang hindi ko pa nasubukan? Ito ay dahil lang sa kayo ay walang karanasan kaya kayo ay naakit. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Leo, ang kanyang mga kilay ay kumikislap ng hindi comfortable. Si Lee ay mukhang biglang may naalala, kaya inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat, nagsenyas sa kanya na huminto. Mausisa na nagtanong si Lee. Kahapon, hindi ka rin naloko. Paano mo nakayanan ang sitwasyong iyon? Patuloy siyang nagtataka, nag-iisip ng lahat ng posibilidad. Kaya mausisa na nena si Leo at ayaw sumagot. Nagbiro si Lee, lumapit sa kanyang tenga at ngumiti. Maaari bang hindi mo kaya? Sa sandaling natapos siyang magsalita, nagalit si Leo at sumigaw. Ikaw ang hindi kaya. Ang isang lalaki ay hindi maaaring sabihin na hindi niya kaya. Direktang itinuro ni Leo ang kanyang mukha sa inis, nagtatanong pabalik. Sa tingin mo hindi ka naloko? Pagkatapos ay sinabi ni Lee ng may kumpiyansa. Hindi ba't napatunayan na ang katotohanan? Ngumiti siya ng masama, na parang nahawakan niya ang kahinaan ng iba. Lumapit si Leo at inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Lee, nagtatanong ng casual, kung gayon sino si Ching Cheng. Si Jiang Shan na nakatayo sa likod ay nakita si Leo na binabanggit si Ching Cheng at nagmamadaling tumakbo. Hinayla niya si Leo palayo, nagpapaalala sa kanya, bakit mo binabanggit si Ching Ching? Naguguluhan siyang tumingin kay Zhang Shon, nagtataka, bakit hindi ko siya mababanggit? Tumingin siya kay Liam na may pagbabantay at kinamot ang kanyang ulo, tumitingin kay Liam mo. Sinasadyang, malakas na sinabi, hindi ko rin iyon naaalala. Hinayla ni Zhang Zan siya ng mas malapit at bamulong. Sa maikli, hindi mo talaga maaaring banggitin si Ching Ching sa harap ng MC. Hindi mo man lang maaaring banggitin ang anumang bagay na may kaugnayan sa salitang Ching. Tinitingnan si Lee, na walang gana. Nadama niya ang kaunting simpatsya. Sa totoo lang, hindi siya ganito dati. Hindi man lang siya titingin ng gusto kapag dumaan siya sa Qinglu dati. Nang marinig ang kwento ni Zhang Zan, lalo siyang naging mausisa, nagtataka sa sarili. Anong meron sa pagitan ni Lianxi at ni Ching Ching na ito? Nagpatuloy siya, si Ching Ching ay ang kasintahan noong bata pa ni Lee at kasintahan. Sila'y magkasamang lumaki mula noong mga bata pa sila at ang kanilang kasal ay inayos noong sila ay sobrang bata pa. Ngunit maya-maya, biglang may naalala si Leo at sumingit. Maya-maya, tumakas si Ching Ching kasama ang isang mayamang lalaki, di ba? Nagulat si Jiang Shan sa kanya. Naalala mo iyon? Awkward na kinamot ni Leo ang kanyang ulo. Hindi sa naaalala ko. Basta, ang ganitong mga clichés ay nasa lahat ng dako, alam mo. Bigla siyang tumingala, tumingin sa paligid, at nagbigay ng ilang karunungan. Walang sino man ang ipinanganak na isang ganap na scumbag. Kahit na si Lee ay nakikipag-usap sa brothel na parang ito'y kanyang pangalawang tahanan, siya'y daang beses pa ring mas mahusay kaysa kay Joyong,
ang lalaking iyon na pinatay ang kanyang sariling kasintahan para sa kanyang mahalagang kinabukasan. Samantala, bumalik sa Zhao Manor, ang araw ay tumataas na ng mataas, halos nasa tuktok na. Sa loob, nakatayo si Hansh nang may malungkot na mukha na ang kanyang mga kamay ay pinagsama sa harap ng isang bungkus ng mga tagapagsilbi sa bahay. Ang hangin ay medyo makapal sa tensyon. Isang may sakit na berdeng liwanag ang walang tigil na umiikot sa kanyang palad. Ito ang kaluluwa ng binata, na kinuha ng babaeng multo na iyon. Kalmadong ipinaliwanag ni Hanji, kapag nag-abayan ko na ang kaluluwa ni Zoyongs pabalik sa kanyang katawan, siya'y magiging maayos na. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang selyo sa kamay at bamulong, espirito, bumalik sa iyong sisidlan. Ang berdeng liwanag sa kamay ni Hanjes na sumusunod sa spell ay mabilis na lumipad papunta kay Zoyang. Agad itong sumama kay Zoyang, na isang ganap na pagkawasak. Ang kanyang isipan ay ganap na magulo at wala sa sarili. Ang sandaling pumasok muli ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, ang walang laman na mga mata ni Zoyongs ay dahan-daang nabawi ang kanilang focus, tanging upang pagkatapos ay lumabas ng malaki sa lubos na takot. Bigla siyang nagsimulang magwala, ang mga braso at binti ay naglalaglagan, sumisigaw sa kanyang mga baga, isang multo. Lumayo ka sa akin, huwag mo akong patayin. Ang susunod na alam mo, isang kamay ang malakas na pumalo sa isa sa kanyang mga pressure point, at si Xiaoyang ay ganap na natigil. Agad na pinalo ni Han X ang isang acupoint, na nagpatigil sa kanya pansamantala at nagpatambas sa kanya. Ipinag-utos niya ng mahigpit, siya'y nagkaroon ng matinding takot. Hayaan siyang matulog muna. Hansh ay naglabas ng isang anteng-anteng sa isa sa mga miyembro ng pamilya ni Zoyongs, nagtuturo. Ang anteng-anteng na ito ay tutulong sa pagpapakalma ng kanyang isipan at pagpapagaan ng kanyang espiritu. Siguraduhin na lagi niya itong dala. Agad na nagpasalamat ang dalawang matatanda. Pagkatapos ay inalog ng matanda ang isang kamay, sinenyasan si Zhou na pumunta at maghanda ng isang regalo para sa immortal na master na si Han. Pagkatapos nito, si Hanjin kasama si Liu at ang kanyang mga kasamahan ay casual na naglakad palabas ng manor. Hindi inaasahan, ibinaling niya ang kanyang ulo at tinanong si Lian, kaya, anong nagdala sa inyo rito? Pagkatapos ay tumingin si Hanzan at nagtanong, at ano ang kwento sa espadang ito? Biglang lumitaw si Jiang Shan sa harap, pinagsama ang kanyang mga kamay, at sumagot, nakalaban niya ang ilang masasamang goals noong huling beses, kaya ang boss ay ipinahiram lang ito kay Liu para sa kaunting proteksyon sa sarili. Iyon lang. Hindi na nagsalita si Hanzi, sumimangot lang kay Liu. Malinaw na hindi masyadong nasisiyahan sa kanya. Pagkatapos ay siya at ang kanyang dalawang katulong ay umikot at naglakad palayo. Casual na inilagay ni Jiang Shan ang isang braso sa balikat ni Liu, sinasabi, ang Han na iyon, may gusto siya sa boss pero wala siyang pakialam sa kanya. Nagpakita siya ng isang malaking ngiti at nagudyok, Liu, kaibigan ko, dapat mo talagang subukan. Sa tingin ko ay mas malaki ang pagkakataon mo sa kanya kaysa sa Han na iyan. Gayunpaman, si Lai mo, ay mukhang nag-iisip. Man, hindi ko man lang alam kung gaano ako katagal magtatagal. Paano ko pa may isip ang ganitong mga bagay? Ang kanyang mga pisngi ay biglang namula habang pumasok si Liu Han sa kanyang ulo. Bagaman, kung iisipin ko, hindi lang si Liu Qing ang isda sa dagat. Si Miss Liu ay medyo kahanga-hanga rin. Alam mo, agad, ang mga imahe ng dalawang babae ay sumiklab sa kanyang isipan. Ang isa ay matalas at matalino. Ang isa ay lahat ng ganda at kagandahan. Sobrang kaakit-akit na hindi mapigilan ni Liu na maglabas ng isang munting ngiti. Nag-isip si Liu sa loob. Si Laing ay malakas. Maaari niya akong protektahan sa isang emergency. Liu Han yan. Well, siya'y ilang taon na mas matanda. Pero alam mo na ang sinasabi nila tungkol sa mas matatandang babae na nagdadala ng swerte. Maaari akong kumapit sa isang gintong hita doon. Mukhang siya'y seryosong nagpupumilit sa pagpili. Ang isa ay may killer na mahabang binti, siguradong isang plus. Ang isa ay stacked, isang boses na parang uni, at siya'y mayaman, man. Sino ang pipiliin? Habang tumawid ang pag-iisip na ito sa kanyang isipan, balisa na inalog ni Liamo ang kanyang ulo, sinasabi sa sarili, wow doon. Ito ay pawang pag-iisip lamang. Naguguluhan si Jiang Shan sa kanya, anong meron sa pag-alog ng ulo. Agad siyang lumingon,
halos hinawakan si Zhang Shan at nagpaputok. Okay. Kung kailangan mong pumili sa pagitan ng dalawang babae, ang isa ay marunong ng martial arts at Daoist spells at maaaring protektahan ang iyong puwit, at ang isa ay mayaman, parang set for life na mayaman. Sino ang pipiliin mo? Hindi man lang kumurap si Zhang Shan at mabilis na sumagot. Isang tunay na lalaki na hinahayaan ang isang babae na protektahan siya. Hindi maaari. Pipiliin ko ang pera. Gusto ni Leo na marinig kung anong sasabihin ni Lai. Paano ka? Sino ang pipiliin mo? Siya'y ngumunguya ng isang steamed bun, tila walang pakialam. Bakit ako pipili? Ang sagot na ito ay talagang nagulat sa kanya, iniwan siyang walang masabi. Nadama ni Limua ang kawalan ng pag-asa, gustong magmura ng malakas, ngunit hindi niya kaya. Samantala, sa tahanan ng pamilya Zhao, ang lahat ay tahimik pa rin. Tanging ang kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ang yaya ay dahan-daw ang nagdala ng isang tasa ng mainit na tubig kay Joyong at nagtanong. Hindi niya ito pinansin, inilihis ang kanyang mukha sa loob. Inilagay niya ang tasa sa lamesa na may isang kalabog, malinaw na nenas. Galit na sinaway ng yaya si Joyong. Si Wanwan ay ang iyong kasintahan, at ikaw ay ganoon ka walang puso. Agad siyang sumagot ng malakas. Ginagawa ko lang ito para sa pamilya Zhao. Lumingon siya at naglakad palayo. Sinabi ng mahistrado na ang kanyang mga kaluluwa ay nagkalat, ngunit para lang sa kasiguraduhan, dapat pa rin tayong gumawa ng ilang mga kaayusan. Tumingin ang yaya sa kanya, nagpapaalala sa kanya, anuman ang mangyari, ang iyong kasal ay hindi maaaring maging mali. Sa panahong ito, bumalik si Liu sa kanyang duty room at natagpuan si Lo Wong na nakatulog sa lamesa. Lumapit siya, kinalampag ang lamesa, at paulit-ulit na tinawag upang gisingin siya, inaantok na kinuskos ni Lawong ang kanyang mga mata at humikab, Liu, nakabalik ka na. Pagbalik niya, mabilis siyang inanyayahan ni Lowang. Gusto mong magsugal? Medyo nahiya si Liu at tumanggi. Marahil mamaya na kapag may oras na ako. Pagkatapos ay bumalik siya sa opisina, nag-uunat habang naglalakad, at hindi niya nakalimutan na sabihin sa kanya. Ang kaso ng pamilya Zhou ay sarado na. Magmadali ka at isulat ang mga record. Kapag tapos na, gusto ko nang umuwi at matulog ng husto. Si Lawong ay parang walang gana, humihikab habang nagsasabi. Maaari mo akong tulungan na kunin ang file ni Zoyongs dito. Pagkatapos ay umupo si Lawong upang magsulat ng may atensyon. Sinabi niya na si Joyong ay may fire attribute physique. Kaya kung magsanay siya, sa tingin ko ay siguradong magagawa niya ang mas marami sa mas kaunting pagsisikap kaysa sa mga ordinaryong tao. Habang nagsasalita si Lao Wang, ang kanyang mukha ay naging mas at mas seryoso, at ang kanyang kaluluwa ay isang mahusay na pampalakas para sa mga demonyo at halimaw. Hindi nakakagulat na ang kanyang kaluluwa ay kinuha ng isang demonyo. Nang marinig ito, medyo nagulat si Liu. Nagtataka tungkol sa fire attribute physique at mahusay na pampalakas. Sa labas, ang araw ay sumisikat pa rin ng maliwanag, at ang lumang gate ay nakababad sa nakakasilaw na sikat ng araw. Naglakad si Liu at nag-isip, nagsisinungaling ba sina Suhai at Lin Wanwan? O ang pagkakaroon ni Xiaoyong ng fire attribute physique ay isang koinsidensya lang. Habang naglalakad siya sa gate, nakita niya si Wanwan na nakaupo. Doon mag-isa at naglalaro, ngumiti siya at kumaway. Ang maliit na batang babae ay natuwa nang makita si Liu at sumigaw, bumalik ka na. Kinuha niya ang sako ng bigas na dinala ni Wan. Pagkatapos ay magalang na nag-alok si Liu, hindi ko matatapos ang lahat ng ito ng mag-isa. Gusto mo bang kumain kasama ako? Nang marinig ito, hindi maitago ni Wanwan ang kanyang kagalakan at tumanggo ng paulit-ulit. Pagkatapos ay sumulong si Liu at binuksan ang gate. Sige, kung gayon, halika, na nagdulot ng pagpalakpak at pagtalon-talon ni Wanwan sa kagalakan. Mabilis na pumasok ang dalawa upang kumain ng tanghalian. At sa lalong madaling panahon, ang pagkain sa lamesa ay walang mantsa. Sa ilang maliliit na piraso lamang ng gulay na natira, itinukod ni Liu ang kanyang baba sa kanyang kamay, tumitingin sa maliit na batang babae sa isang pamilyar na paraan. Hindi pa rin busog. Mayroon pa ring mga bakas ng masarap na pagkain sa mga labi ni Wanwan. Ang pagdinig sa kanyang tanong ay nagpula sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nahihiya siyang umiling. Hulaan niya, at mabilis na tumalikod upang pumunta. Kukuha ako sa iyo ng isa pang mangkok ng pansit.
Magalang na sinabi ni Wanwan na hindi niya ito kailangan, ngunit sa kanyang puso ay excited na siya. Isang buong mangkok ng pansit na may masarap na gininto ang sabaw ang nagpasaya sa kanya. Ganji, napakabait mo. Ang mga mata ni Wanwan ay lumiwanag habang hinahawakan niya ang kanyang mga chopstick, handang lumaban. Kung gayon hindi na ako magiging formal. Mukhang magaling ang kasanayan ni Limo, at kinain ni Wanwan ang pansit ng napakasarap. Pinanood niya siyang kumain ng masaya at nakaramdam ng kurot ng awa. Sa una, ang ilang barya ay maaaring malutas ang problema sa mga steamed buns. Dahil nagdala si Wanwan ng pagkain, ito ay alinman sa isang mangkok ng yungchu noodles o isang mangkok ng piniritong kanin na may mga itlog. Sa loob-loob, umiiyak si Liu. Ang mga itlog ay hindi rin mura. Nagtrabaho ako ng husto upang bilhin ang mga ito para sa sarili ko upang magdagdag ng nutrisyon. Ang gana ni Wanwan ay talagang malaki. Isang malaking mangkok ng pansit ang nawala sa isang iglap, nag-iiwan lamang ng isang walang laman na mangkok. Dinilaan niya ang kanyang mga labi, gusto pa rin ng higit pa. Salamat, Laenggi. Pagkatapos ay masayang umikot si Wanwan at umalis, kumakaway ng masaya habang bumalik. Kung gayon babalik na muna ako. Nagbigay si Liu siya ng isang pilit na ngiti at kumaway pabalik, lihim na nag-aalala. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na hindi ko na siya kayang anyayahan pa. Mabilis na tumakbo si Huan Jian pabalik sa bahay. Si Liu Hanyan ay tumingin kay Wanwan na may kaunting inis. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na kapag naihatid mo na ang pagkain, bumalik ka agad. Tigilan mo na ang pag-aagaw ng pagkain sa mga bahay ng ibang tao araw-araw. Kinuskos ni Wanwan ang kanyang bahagyang namumulang noo at tumingin sa kanya. Pero ang pansit na ginagawa ni Li Gongzi ay talagang masarap. Lalo pang na-frustrate si Liu Hanyan pagkatapos marinig iyon. Kahit na ganoon, hindi ka maaaring mangagaw ng pagkain sa iba araw-araw. Hindi siya nakakakuha ng maraming stipend bawat buwan, at kinakain mo na ang lahat ng iyon. Mukhang medyo malungkot si Wanwan, isinususo ang kanyang mga pisngi, pagkatapos ay kinuha ang isang pilak na tray, sinasabi, ito ang pilak na naipon ko. Maaari mo bang ibigay ito kay Gonggi para sa akin? Si Liu Hanyan, na nakaramdam ng kawalan ng pag-asa, ay kumaway ng kanyang kamay at sinabi, sige na, sige na. Napakatapat mo, maghintay ka lang sa akin sa bahay. Pupuntahan ko siya. Isang maaraw na umaga, ang isang figure ng isang lalaki ay mahimbing na natutulog sa isang maliit na bahay na putik. Bigla, mayroong isang pagputok ng nagmamadaling katok na nagmumula sa labas. Ang katok ay nagpagising kay Liu Tat, at pagod siyang nagsuot ng kanyang panlabas na balabal upang buksan ang pinto. Sino ang naghahanap sa akin ng ganito kaga? Hindi alam. Ang taong nasa labas ay patuloy na kumakatok ng walang tigil, na parang nagmamadali sa kanya na buksan ang pinto ng mabilis. Sa sandaling binuksan ni Li Mua ang pinto at nakita na si Liu Hanyan, nagtanong siya, Liu Ganyang, anong nagdala sa iyo rito? Iniiwasan niya ang pakikipag-ugnayan sa mata, nag-aalangan na nagsasabi, gusto ko lang na humingi ng pabor kay Lai Gonggi. Dahil abala ako sa tindahan sa araw, si Wanwan ay mag-isa sa bahay at hindi nagluluto. Biglang hinawakan ni Liu Hanyan ang kanyang kamay na nagpagulat. Liu, ayos lang ba kung magbabayad ako sa iyo at hahayaan mong kumain si Wanwan dito? Nagmamadaling kumaway si Liu ng kanyang kamay upang tanggihan ang kanyang alok. Hindi kailangan ng pilak. Pagkatapos ng lahat, dapat kong bayaran si Liu Ganyang para sa pagliligtas ng aking buhay. Magluluto na lang ako ng higit pa sa susunod na pagkakataon. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay naging mas malambot, bumubulong sa huling ilang salita. Kakaunti lang para sa ilang karagdagang tao. Nang marinig ang sinabi ni Liu, sumigaw siya, hinding-hindi. Nagpilit si Liu Hanyan na bigyan siya ng pera. Si Wongwan ay maaaring kumain ng marami. Bibigyan kita ng 10 taels ng pilak bawat buwan. Isipin mo na lang na ito ay ang kanyang mga gastos sa pagkain. Kunin mo ito. Nang makita siya na ganoon, nahiya si Liu na tumanggi. Yugang, bagaman ang ibig mong sabihin ay mabuti, paano ang isang tao ay maaaring kumain ng 10 taels ng pilak sa isang buwan? Ibinasura niya ang kanyang ulo, nahihiyang bumubulong ng isang bagay na nagpula sa kanya. Ang mga taong hindi nakakaalam ay iisipin na ako ay inaalagaan ni Lai Ganyang.
Nagpatuloy si Liu, ngunit totoo na ang aking buwan ng stipend na 500W ay medyo mahirap para pakainin si Wanwan. Kinamot niya ang kanyang ulo, nag-aalok ng isang mas makatwirang kondisyon. Paano ito? Isang tail ng pilak bawat buwan, at ibabalik ko ang anumang natira kay Lian. Nang marinig iyon, masaya siyang ngumiti at nagpasalamat kay Liu. Kumaway si Luhan niya ng column, hindi nakakalimutan na paalalahanan siya. Kung hindi ito sapat, sabihin mo lang sa akin, Ganggi. Pagkatapos makita si Liu Hanyan na umalis, mabilis niyang isinara ang pinto. Habang tumalikod si Liu upang pumasok, may isa pang katok sa pinto. Pagod siyang humikab at nagtanong, Liu Guyang, mayroon pa ba? Bigla, ang balikat ni Liu ay mahigpit na hinawakan, na nagpagising sa kanya. Si Zhang Shan, nababalutan ng mga sugat, nanginginig at sinabi, Liu, kailangan mong sumaksi para sa akin. Nagagalit ang asawa ni Zhang Zan at si Liu ay nakatayo sa harap ni Zhang Shan na sinusubukang pakalmihin ang sitwasyon. Siya'y talagang naloko sa pagkakataong ito. Lumabas kami upang mag-imbestiga ng isang kaso kahapon at nakatagpo ng isang malakas na multo. Kaya, tinamaan kami ng isang ghost technique. Halos hindi kami nakatakas na buhay. Itinuro niya siya ng direkta at malakas na nagtanong, kung gayon anong nangyari sa kanya. Mahinang umubo si Liu, hinahaplos ang kanyang baba sa nakakatakot na tingin ni Jiang Shon, ipinaliwanag niya. Siya'y naubusan ng yangki ng babaeng multo na iyon at hindi makagawa ng mga bagay ng asawa sa loob ng isang buwan. Nang marinig ito, siya'y tahimik, ang kanyang mukha ay medyo hindi naniniwala. Itinuro ni Jiang Shon siya, sinabi ko na sa iyo ng maraming beses. Hindi ako nang loko kasama si Li at hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpaputok ng mga sandang sa kanya na parang gustong sirain siya. Takot siyang nagtago sa likod ni Lai Magan, hindi nangangahas na. Magsalita pa, nagsalita siya sa isang mapanuring tono. Si Li ay hindi maganda. Tingnan mo si Liu, pareho silang pinangalanan na Li. Paano ang lakas na ito ay maaaring maging mas malaki? Lumayo ka kay Li mula ngayon. Nagbigay si Liu ng isang pilit na ngiti, sinasabi, kung walang iba, aalis na ako ngayon. Mahinang nagpasalamat siya. Tandaan na bisitahin kami ng mas madalas. Tinapik ni Jiang Shon ang kanyang balikat, nagtatanong, saan ka pupunta? Hindi nagtago si Liu ng anuman, sumasagot, pupunta ako upang imbestigahan ang kaso. Malakas na sinabi ni Zhang Shon na gusto rin niyang mag-imbestiga kasama siya. Lumapit siya sa tenga ni Lius, bumubulong, kung pupunta ka, gusto niyang patunayan ko ulit ito. Maingat na ipinahayag ni Zhang Shon ang kanyang pagdurusa. Hindi mo alam. Hindi pa tapos ito. Hindi ko talaga mapapatunayan. Kaya, gusto kong sumama sa iyo. Seryosong nagbabala si Limo. Ang kasong ito ay napakadelikado. Kung susundin mo ako, maaari mong mawala ang iyong buhay. Si Zhang Zan ay nagpilit pa rin na sumunod sa kanya anuman ang panganib. Lumapit si Lun ng malapit parang mukha sa mukha kay Zhang Shon at inilatag ang kanyang mga pagpipilian. Sige, Zhang Shon, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian dito. Una, umuwi ka at ipaliwanag ang mga bagay ng mabuti sa iyong asawa. Naririnig mo ba? Itinaas niya ang isang daliri para sa pagpipilian numero 2, ngunit halos hindi niya nakuha ang dalawang salita bago siya pinutol ni Zhang Shon at agad na pinili ang pagpipilian numero 2. Haha, mahusay na galaw. Isang simpleng kahoy na gate na may nakasabit na karatula na nagbabasa ng Lin Family Village. Huminto si Liu at si Zhang Shon sa harap ng gate. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.